Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentrohan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. May na kita ka barangay 18 minutos na nakalabay alas 2 maupay nga kulo. Welcome hato na taramdan na Info Sentrum with Ate Pen pa na Friday. Gloomy ito na Friday, stormy pa nga ni. Sige la ano man ito na ato na mga inaatubang yan ang Biyernes. Damula ito natin mga battles, mga struggles. Sige laob nila kami niyo nga hiya Kuya Eufem, ito na kapartner, didiha Master Control. Inaagi ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Naghihinaot kami nga tanan, nga okay laan iyon naman kamutang yan ang mga oras. Sana diri ka mo upod apektado han bagyo. Mapay nga kalupa dyan, Golmatiko. Mauran-uran laki tayo ng kalupanohan na Friday. Kaya syempre darahiton tropical storm na. Tropical storm Ada. Salit mauran kita yan na. Parihuman liwat dito iton ibang mga lugar. Nina, may da natin din nakikita nga mga pictures. Unina isen natin ka na Coach Eufem. Pananglitan di da barangay Kamantang bungto ito na kan avid maupay nga club. Adihin post ni Ate Rubesa Hermosura. Oo. Nahataas ito na tubig baha di da ito na iton salog di daha kan avid. Sige daw kulawan natin iton pa-update paggaya nati kang pag-asa pero kay unina pa iton nagkulop iton iton masunod pero may ada sige daw Coach Eufem aton anay pamatian kanan alas 11 ini Mr. Benison Estareha para mamaydaan naton pinaka-latest kay unina pa hiton kulup pa unina pa alas 5 pa unina hiton kulup adton masunod ang pa-update tikang pag-asa kanan 11 AM inihiya waray pa man adton adton kanan 2 PM may da ba? Waray bangin unina pa. Sige ato na pamatian Mr. Benison Estareha hiton DUST Pag-asa. An point of reference kanina han alas 11 nga
Tropical Cyclone Bulletin number 9. Magandang araw, ako po si Benison Okay, Estareha. Ada na. Meron muli tayong update patungkol po sa ating monomonitor na si Tropical Storm Ada with international name na Nokain as of 11 in the morning, araw ng Biyernes. Huli pong namataan ng sentro ng Bagyong Ada sa layong 325 kilometers na lamang sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay pa rin ito ang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pahilaga sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, kung mapapansin po nila, mayroong mga makakapal na ulap associated po sa mga thunderstorms at mga heavy rains. Dito po sa timog na bahagi ng Kabikulan, dito rin po sa may Eastern Visayas, hilagang bahagi ng Negros and Cebu Islands as well as eastern portion ng Panay Island. Asahan po sa mga susunod na oras ang heavy to intense na mga pag-ulan at possible po na nagtataas na doon ng heavy rainfall warnings. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, meron din po mga pag-ulan associated sa Bagyong Ada. Kabilang na dyan, itong Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, hanggang dito sa may Camiguin and Misamis Oriental. Meron din po minsang malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Ilang bahagi naman ng Luzon, dito sa may northern and central portions, andyan pa rin ang malamig na amihan or northeast monsoon na siya nagdadala lamang po ng mga mahihinang ulan, minsang katamtamang ulan dito sa may Cagayan Valley and Cordillera region as well as lalawigan ng Aurora. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, meron lamang mga isolated light rains or pulupulong mga pag-ambon. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies din at may tsansa lamang po ng saglitang ulan at mga thunderstorms. Base sa ating latest satellite animation, meron din po tayo nakikitang linya. Ito yung tinatawag natin na shear line kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies pero offshore po ito o hindi pa ito nakakaapekto sa ating kalupaan. Nandito lamang siya sa may Philippine Sea habang wala naman tayong nakikita ang panibagong low pressure area na mabubuo bilang bagyo sa susunod na 3 hanggang 4 na araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, kikilos po ngayon at bukas ang Tropical Storm Ada pa northwestward or pahilagang kanluran. So ibig sabihin magkakaroon pa rin po ito ng close approach or paglapit dito po sa may Northern Samar and Eastern Samar as well as Catanduanes. Mananatili pa rin po ito sa susunod na 2 hanggang 3 araw as a tropical storm, so minimum of around 65 kilometers per hour na taglay ng hangin. Nakikita natin pagsapit po sa araw ng Lunes, nasa may silangan na po ito ng Camarines Norte at nagiging mabagal ang pagkilos. Isa sa mga factor nga ay yung paglihis or yung pag-recurve from moving northwestward, pagsapit po ng Lunes or late Sunday, ito po ay kikilos pa northeastward. Isa sa mga factor po ay yung presence by that time ng anticyclone or high pressure area dito po sa may Indochina at West Philippine Sea. So kapag meron tayong high pressure area, ang tendency ng mga bagyo ay lumayo doon sa high pressure area na yon. Pagsapit naman po ng Lunes hanggang Martes, inaasahan yung paglakas ng high pressure area naman dito sa may hilaga ng bansa. Ito yung magti-trigger po ng panibagong surge ng northeast monsoon or amihan. So apart from that high pressure area sa may Indochina, magkakaroon ng high pressure area later on dun sa may hilaga ng bansa. Yun naman yung magkikilos or yung mag-dictate po sa pagbaba or pag southeastward movement nitong si Bagyong Ada pagsapit po ng Tuesday. And apart from that, dahil malamig ang amihan, magkakaroon po ng cold surge na maaaring mag-trigger ng paghina ng bagyo from tropical storm into a tropical depression. So within the next 5 days, mananatili pa rin po sa loob ng ating area of responsibility itong si Bagyong Ada at meron tayong senaryo na sa kalagitnaan po ng susunod na linggo, humina na lamang ito into a tropical depression and eventually as a low pressure area habang nasa loob ng ating PAR. However, kung mapapansin po nila, nagiging mabagal nga yung pagkilos nitong si Bagyong Ada sa mga susunod na araw. So kapag bumabagal ang bagyo, nabababad din po sa mga pag-ulan itong mga pinakamalapit sa bagyo kabilang na po ang Bicol Region at Samar Island. So laging tumutok sa ating mga updates dahil itong nakikita po natin na forecast cone of probability or yung tinatawag na ngayon na cone of confidence, malawak pa. Ibig sabihin kapag malawak yung cone of confidence, mataas din po yung chance na nagbabago pa yung ating mga track, no? At typical din yung ganitong malaking forecast cone of probability kapag tropical depression or mahinang bagyo lamang po or tropical storm, kagaya nitong si Tropical Storm Ada.
Isa rin dapat natin pansinin po, no, yung paglapit ng bagyo dito sa may Samar Island at saka po sa may Catanduanes, magti-trigger pa rin po yan ng malalakas na hangin at mga pag-ulan. So kahit sabihin natin na maliit ang mga tsansa na ito yung magla-landfall dun sa mga areas na yon, bukas hanggang sa Sunday, magkakaroon pa rin po ng malalakas at pabugsubugsong hangin doon. Worst case scenario hanggang signal number 2, pero yung signal number 1 most likely nga po sa may Eastern Visayas and Bicol region sa susunod pa na 2 araw. Sasamahan din po yan ng malalakas na mga pag-ulan, minsan intense po ito at nagkukos nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya naman sa ngayon, meron po tayong tropical cyclone wind signal number 1 or malalakas sa hangin ngayon hanggang bukas. Dito po sa may silangang parte pa rin ng ating bansa sa 14 na lugar, kabilang ng eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Signal number 1 din sa eastern portion ng mainland Masbate, kabilang ng Anticao and Burias Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, northern and central portions of Leyte, gayon ang eastern portion of southern Leyte, hanggang dito sa may Dinagat Islands at sa mga eastern ng Siargao and Bukas Grande Islands sa may Surigao del Norte. So tinanggal na po natin yung wind signal number 1 dito sa may Surigao or mainland Surigao del Norte at Surigao del Sur. Magpapatuloy pa rin po itong babala bilang isa sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas and Bicol region. Pero habang lumalapit yung bagyo dun sa ating kalupaan, based po dun sa ating previous track, hindi rin natin inaalis yung chance na mamayang hapon or gabi magtataas din tayo ng wind signal number 2 sa bahagi po ng Samar Island, and later on by tomorrow, posible rin ang signal number 2 sa easternmost sides ng Bicol region. Bukod po dun sa nararamdaman ng ating mga kababayan doon na malalakas na hangin, meron ding mararamdaman po ng mga pabugso-bugsong hangin over the rest of Luzon and Visayas and some parts actually of Mindanao. No? Sa susunod na mga araw, yan po ay dahil naman dun sa outer bands o yung ilabas na parte po nitong si Bagyong Ada plus yung northeast monsoon or hanging amihan. So asahan po ngayong araw, mahangin pa rin po dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Aurora, and Quezon. May kalamigan din po at presko ang hangin dulot ng amihan. Meron din po pabugsubugsong hangin sa may Lubang Island, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, buong Visayas, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, hanggang dito sa may Davao Occidental and Sarangani may mapugsubugsong hangin dahil kay Bagyong Ada. And by tomorrow naman po, January 17, asahan pa rin po ang mga gusty conditions dito sa may Batanes and Babuyan Islands dahil po yan sa northeast monsoon, maging sa northern and eastern portion ng mainland Cagayan, Eastern Isabela, Ilocos Norte, gayon din sa Aurora, down to Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, hanggang dito sa may Bicol region, even Visayas, no, kahit lalayo na yung bagyo, pagsapit po bukas, Dinagat Islands and Surigao del Norte, asahan pa rin yung pabugsubugsong hangin, at pagsapit ng Sunday, malaking bahagi pa rin po ng Luzon and Visayas ang may strong to gale force gust. Pagsapit naman po sa mga pag-ulan, asahan po within the next 24 hours, crucial yung mga pag-ulan natin dito sa may Northern Samar and Eastern Samar. Posible po itong umabot sa hanggang 200 millimeters na dami ng ulan in a 24-hour period. So ibig sabihin po niyan by visualizing from 100 to 200 millimeters, yan po equivalent sa 100 to 200 liters sa dami ng ulan per square meter po yan sa Northern Samar at sa Eastern Samar. Ano yung ganun karaming pag-ulan? Pwede po ito mag-cause sa mga pagbaha, hindi lang doon sa mga mabababang lugar, kundi yung maging mga hindi masyadong binabahang mga lugar. Posible rin yung pagguho ng lupa sa mga mountainous sa mga lugar, doon sa mga nabanggit nating probinsya, at pag-apaw din ng mga kailugan. Samantala, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan simula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali over Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, down to Leyte, Southern Leyte, and Dinagat Islands. Ibig sabihin po niya nasa 50 to 100 liters 50 to 100 liters sa dami ng tubig ulan per square meter din po. No? So ito yung mga ulan na nagkukos naman ng mga pagbaha in some low-lying areas at sa mga piling bulubundukin na mga lugar. So kabilang na dyan yung Mount Mayon dito po sa paligid ng Albay, magkakaroon po within 24 hours ng moderate to at times heavy na mga pag-ulan. Mari na ito mag-trigger ng ilang pagbaha or mga localized na mga landslides dun sa kanilang lugar. Asahan din po, within the next 24 hours or within the day, magkakaroon din po na mataas sa tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng Kabikulan, scattered po, kalat-kalat ng mga light to moderate rains, maging sa natitirang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, natitirang bahagi ng Caraga Region, at sa Zamboanga del Norte. Simula naman po bukas hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan nasa may silangan na po ng Kabikulan
ang Bagyong Ada. So magkakaroon ng mataas na chance ng ulan hanggang 200 millimeters po or 200 liters per square meter sa Catanduanes, Albay at Sorsogon. Mas tataas ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon. Laging tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories, and please makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local government units kung kinakailangan ng evacuation or rescue. 50 to 100 millimeters naman po simula bukas hanggang sa Sunday ng tanghali dito po sa may Camarines Provinces, Masbate at sa halos buong Eastern Visayas. Asahan yung 50 to 100 millimeters sa dami ng mga pag-ulan. Bukas naman po kalat-kalat din ang mga ulan at thunderstorms, so pinapayuhan pa rin yung pagbaon ng payong over natitirang bahagi ng Visayas, gayon din sa may Northern Mindanao and Caraga regions. At pagsapit naman po ng Sunday ng tanghali hanggang Monday ng tanghali, ito yung time kung saan nagkakaroon nga ng pag-recurve or paglayo pa sa ating kalupaan yung Bagyong Ada. So itong Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes, posible pa rin makaranas ng hanggang 100 millimeters sa dami ng ulan, habang natitirang bahagi ng Bicol Region and Quezon, kalat-kalat ang mga ulan. Maging dito rin po sa may Northern Samar, Samar, Biliran, at Eastern Samar. At pagdating naman sa gale warning, so far wala po tayong gale warning. However, nandyan pa rin po ang maalon na karagatan basically sa may Northern Luzon at sa may silangang baybayin ng ating bansa from Cagayan Valley down to Davao Oriental. Mataas ang mga pag-alon from 2.5 or from 2 to 4 meters. Equivalent po yan sa more or less isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado po yan for small sea vessels sa ating mga nangingisda. Kaya makipag-coordinate pa rin sa inyong mga local government units or sa ating mga local coast guards dahil posible pa rin po mag-suspend ng sea travel for those areas. Samantala sa natitirang baybayin ng ating bansa, dito sa may western portions, no, facing the West Philippine Sea, banayad ang katamtaman ang taas ng mga pag-alon. At pagdating naman po sa mga coastal communities, meron din po tayong storm surge warning or babala sa Daluyong. Within the next 24 hours, asahan po yung nasa 1 hanggang 2 metrong taas ng Daluyong dito po sa mga coastal communities ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Dinagat Islands. Lalo na po yung mga lugar na nakaharap po sa may Pacific Ocean, posible magragasa po yung mga tubig natin, no, hanggang 1 hanggang 2 metro. No? Kaya makipag-ugnayan din sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng reinforcements or paglikas dun sa inyong mga coastal communities. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ang susunod na update natin ay mamaya pong alas 5 ng hapon. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Alright, salamat to Mr. Benison Estareja and UST Pag-asa. Tipa norte, ito ang gios, hiningi tropical storm na diri na la tropical depression. Ada ini hiton sinirangan hiton Eastern Visayas. Ada hiton kadagatan over the Philippine Sea east of Eastern Visayas. 65 kilometers per hour do kiton na sentro pag subas ko na abot 80 kilometro por hora. Kamahinay mga mag-iiha pa din ato na dapit. An point of reference 325 kilometers east of Giwan, Eastern Samar nga nagpapabilin kita under tropical cyclone wind signal number 1. Thank you. Natin oras may na kita 35 minutos na ang nakalabay alas 2. Adi naman adto na latest naman ang SITREP number 2 hiton Eastern Samar Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO. Ala igen send haton ni nag-mention kasi point of reference ito na Giwan. Yadi naman hinkanda Jupido. Aton kabaro dito naman bungto ito na Giwan, kitaan daw natin adahin pa-picture sitwasyon yan ng mga oras or kanina iton dida ito hinihito na pantalan may Hagiwan.
Duruungan han mga sakayan pandagat nga nabiyahe para Islahan Manikani. Hatubabaw Sugadman Manikani, tubabaw ngan Victory Island. So waray good, waray yan na duong ano, waray na duong yan na dida, waray mga pasahero. Ay syempre, gian suspende adto ang biyahe hangatanan nga klasin mga sakayan na pandagat ano dinhi aton probinsya hito na sinirangan na Samar. Nga di naman kita no kalawan naton medyo mabalud-balud gadiya. Pero waray man gale warning pero siring pa man ni Mr. Benison na kanina hitaas ano dagko iton mga balud. Pero suspendido ha ito na biyahe ha kadagatan ayaw gud kamo pag-apras ito na aton mga parapangisda ha pag pailawod. An sea trip number 2 naman han may dida mga may da natin dida ginsend ano adto na situational report number 2 kanina iton at 11:30 AM kanina la ano han dapit tika urod to. Ang dati blue alert kita kakulop yana gin isa na ginalsa ha red alert status iton bugos nga probinsya ano iton sinirangan Samar subay na hining sitrep number 2 han PDRRMO ngan ha-initial nga datos umabot ha 549 nga mga pamilya o ekwibalentihin 2,179 individuals iton apektado pero duhala ini nga mga bungto ano ang nag-submit pa giwan nga na Borongan giwan may dahira dito mga evacuees ano hagiwan 15 families or 59 individual. Adton tikang itiya ha Victory Island nga nabanaag. So adto niya na ha sirungan hagiwan ito ni ira pinaka-arayupan pareho din niya aton ano. May dahira dito tinatawag sirungan hagiwan iton ira evacuation center. Andi ni naman ha aton nga nagsiring affected adto na island barangays andongan Divinobo. So syempre apektado hira kay waray man biyahe ano an ira mga sarakyan diri man tutugutan pag tabok ito na Coast Guard so affected hira. Waray man nahipatik pang report na mga pagbaha, waray mga reported ano nga mga flooding, landslide or mga damaged houses pati na agriculture ano nga danyo sa livestock. Waray pa hini na hitatala pati naman casualty sana naman ano diri kita hito nag-uungara. Ngan syempre yan waray waray klase ano yan gintikangan na tikangan na nga ni ito na kakuluphan na kulup tub-tub nga daiya na. Possible ito na nga tanan nga mga kalsada tulay dinhi ato na probinsya functional gihapon na supply no ito na kuryente linya komunikasyon upod na adto na internet connection amo ina functional. Padayon ito na pakigsumpayan hiton PDRRMO nga dahiton local DRRM activated iton emergency operation center naka-standby iton emergency response team nakapwesto iton relief goods para hiton na posible nga pagraot pa ano hiton na sitwasyon. So nagpapanmulat pa inihin na pa-update ano iton Eastern Samar DRRMO tikang hiton mga local DRRM. Ngan may pagisumpay naman hiton na pagtagapasok pagtagatrabaho hanti ka urod to naman nagpagawasin na paanunsyo ano adton lokal nga pamunuan na syudad na Borongan. Gindeklarar ni Acting Mayor Emmanuel Chusongco an suspensyon hiton trabaho hangatanan ining opisina han gobyerno ha syudad han Borongan. So kung makadto ka mo yan hit mga opisina bangin ka mo maburong dara inihad ton deklarasyon ano nga iginapagawas ni Acting City Mayor Emma Chusongco. So nag-start ini yana nga alaunahan na kulup.
Pero adton operasyonhan mga opisina nga nagahatag hin essential services, sige la hira padayon la iton hira. Kay hira ma iton ginlalauman nga mga responder iton maresponde nga na pagpabilin hiton talwas la nga kahimtang hiton aton na mga mulupyuhan na syudad. So magpabilin lang nakaantabay kung ano ito na latest nga mga paanunsyo ito na iyo lokal nga pamunuan. Naghatag nga ni didihin na local emergency hotlines an BCIO para kung pananglitan magkamay-adahin na emergency in kinahanglan diretsyo nga mag-report. Kinilawan ko naman adton kana na city DRRM hala kung may ada kita didi na kuha nga adaman. Adton mga barangay DRRM nagkamay ada liwatin meeting subay hining iginhatag gihapon nga sitrep number 2 hiton kanan City DRRM. Pananglitan ang barangay alang-alang BDRRMC nagkamay-ada hirahin emergency meeting. Ang barangay A poblasyon nagkamay-ada liwat. Labi na ini adton na along dakuan ini river iton na Loom River. Bisan nga nid barangay Balod pero dito itloyo parang kuan gihapon iton hira dana iton dito dapit binabaha. Barangay H BDRRM emergency meeting sugad man adton barangay H ngan iba pa nga mga iba pa nga mga barangay pero waray man nahitala nga landslide. Nasa ring didi ito na pa-update hiton Borongan City DRRM. Flooding nan, bridge roads nan. Kung nagkamay-ada ba hin distroso. Waray pa man nga ni na-report danyo sa agriculture ngan infrastructure. Missing nan injuries sana waray-waray na hitano. Andi nila adton affected population kay darahan kanselasyon, suspension na biyahihan mga kadagatan mga sea travel, darahadton sea travel suspension affected barangays ando ngan Divinobo. So asya na doon iragin submit nga din naman PDRRMO. Waray gihapon mga evacuee waray nahitala nga mga nag-ayop nga dahin natudlok nga mga evacuation center din aton na syudad. May measure gihapon iton water level di naman nagagamitan may dakita dida bag-o ngayon nga water level sensor dida Loom Bridge. Kaninahan mga 9:30 AM naabothin 5.42 meters. Karagsin ngon normal iton. Ngan haton nga ni paglabay dida kuan man diri ilubog ang tubig didi Loom River. So karagsin ngon diri good naguuuran hin ura-ura dito dapit hiton along barangay Loom River dito hiton paigbaw nga dapit hiton Loom River. So electric power so dinhi aton syudad functional sugad man komunikasyon nga nagpatuman gihapon hin preparedness nga mga pitad adton City DRRMC, inventory of preposition food and non-food items, nag-inventory gihapon han DRRM equipment adton preparation han CDRRMO evacuation center, naka-prepositioned in rescue equipment ngan iba pa nga mga assets ngan activated iton SRR cluster ngan clearing operation cluster ngan activation hiton food and non-food items cluster ngan Enero 14 pala nagkamay-ada na hirahin PEDRA meeting adton CDRRMC pangunguna ni City Acting Mayor Emma Chusongco. Mahinay gumios sinihi Bagyo Ada. Nagiinalimbuyog la din aton Region 8.
Samtang waray mga pampasahero nga sakayan pandagat ang dinuong ha fishport kanina iton darahan na bagyo. 46 minutos na ang nakalabay alas 2. Dinhila aton na taramdan na info centrum with Ate Pen. Kalawit daw ko UFM dida aton masulog nga uuran kanina. Oo, gisulugi kanina uran din ni amon. May dakuliwat friend nga nagpost dito sa syudad han Tacloban, dida talaga aton downtown area. Babaha giurani mas mamauran pa nga ni. Pero kanina as in giurani daman kami didi sa syudad han Borongan Kalawi daw niyo. May dako didi iya da man kamasulughan uran didi ama. Mopay nala kay nag-uudong-udong kung pasigi talaga iton nga uran as in mag-resulta hin na pagbabaha iya da man aton masulog iton nga uran na karo kanina din aton na syudad ito na Borongan. Pero yan ang mga oras medyo nahugpay sana diri na umuran. Kanina naman na diri pa na uran kalawin niyo iton kamabalud didi iton Baybay Boulevard. Ito na kadagatan didi ito na baybayon nga dapit Baybay Boulevard syudad ito na Borongan. Tag ito na mga balud. Opay nalakay diri good na uran na. Salit hirot kita hain man kamo himumutang niya na asang kaito na iyo yan na lokasyon. Padayon kita nga maging mabinantayon nga sumunod kung ito na mga paabiso iton mga otoridad. Kalaw iton ka mabalod Baybay Boulevard beach didi iton baybayon na. Pero may dala mga nagsusurf kay amo iton ira iton na kanuhom iton na dagge nga mga balud ba pero ayaw gud kamo pag tatabok-tabok yan Mopay nala kay waray klase para naman diri gud makakasuba nga dito na mainland iton adto panggungukoy Ando Island, Pananglitan, maupay nga keleb di daha iyo nga nasugad man puro halipot. San Julian dapit naman hasor nga bungto lawaan balang higa Hiporlos kinapundan MacArthur Giwan Mercedes Salcido Hernani Llorente balangkayan nganan may dulong nga nag-uusaan nga syudad 11 minutos pa kabarangay ang ato na naibibilin og sa mag-alas 3 dinila ato na taramdan na info centrum. Tipigi Aneste Rayhag Eastern Sama. Damo daman ito na mga stranded nga mga pasahero dito naman mga pantalan Bicol. Oy labi na dida matnog. Oo. So nanahatag ditohin na mga ready-to-eat food packs ngan hot meal sa mga stranded nga mga pasahero iba-iba nga pantalan dito ira. So tikang pakakulup nga daiya na salit damo ito na tipauli daman sige may da mga nagti-text sa at may da pa daman magbibihay unina ba ayaw laanay nga aton kilala. Okay, baga na siring didahadton balita kanina ni Benison na mga 24 hours pa nga dabuas nga makaka-experience paglauman in makusog nga uran over Eastern Visayas. Provincial Eastern Samar may nasakop 23 nga Salit na sa ring iton Office of Civil Defense pag-andam adto na mga residente Bicol nga Eastern Visayas ginpapaandam kita oras maglandfall ini nga bagyo ada papatagam han Office of Civil Defense adto na mga residente mga regions Bicol nga Eastern Visayas syempre ipud kita. Nasa ring aton OCD ini adton pinakasyahan nga bagyo nga nakatarap atiyan nga tuig.
So paglalauman kanina nahibatian natin adto na pa-report na pag-asa magkusog nga oran ngan hangin nga darahini. So kung tumama iton maglandfall amin ni iton paglalauman makusog nga uran ngan sugad man hangin. Salit magpabilin la kita nga magin mabinantayon kung ano iton mga igin sasagdun ha aton iton mga otoridad ba ayaw na kita paggaruha-duha ay kung may danasari nga pag-evacuate na. Kabarangay sidgin talaan na parahan aton taramdan info sentrum yan ang adlawhan na Biyernes. Antes kita magatapos masubo nga aton na panawagan para nga dahadton na mga kakilala nga nakaerupdan han aton cousin dear nga hi Russell Anyosa katigda talaga kagabila. So diri talaga natin aram iton mahitatabo at salit always be ready ngan magin puno na la kita hingugma itat kasing-kasing talaga kuan ko la inhiya manghud magurang usala kami talaga ini magkababata amon childhood days sa usala ka tuig an iya kuan haakon ahead ada ini barangay alang-alang ginahayad an iya patay nga lawas salit amin ni adton panawagan hadton pamilya Anyosa nga dahadton mga batch mga kasangkayan kaerupdan ni Russell Afable Anyosa. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda nga nasugadman an aton kabakyang didiha Master Control Coach Euphem Buna Jr. Ini atipen na pumida na sa ring gidamoy nga salamat. Keep safe kita nga tanan. Prayer para mahilikay kita anuman nga klasihin na kataragman. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay 7 minutos pa ug sa magalas sa 3 para aton na news update. Nasaring adton na PDRRMO kanan kagabi ini nga pasitrep sobra 2,000 nga individual apektado na Bagyo Ada samtang 53 amuan nag-evacuate adya naton report. Naabot na 2,173 nga individual, tikang 548 nga pamilya ang apektado han Tropical Storm Ada, probinsyan Eastern Samar. Sumala Situational Report number 1 nga ginpagawasan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office alas 9 gabi Enero 15. Ang mga apektado nga lugar amo ang giwan nga may da 14 nga pamilya o 53 individual, Borongan City may da 534 nga pamilya o 2,120 individual tungod han pagsuspender han biyahe dagat tika nga mga island barangay San Andongan Divinubo. Haamo nga report 53 nga individual tikang 14 nga pamilya hagiwan ang nag-evacuate nga niya na aadto sirungan hagiwan mga residente han Victory Island. Sumala PDRRMO waray pa report mahiunong han baha, landslide danyo sa mga balay, agrikultura, kahayupan ngan waray gihapon report hin patay nawawara una samaran tubtubyan na. Weather update, ang sentro han Tropical Storm Ada inakitaan kay Rayo nga 400 kilometers east han Surigao City, nag-iiste pa norte na tundan hakagusgon nga 15 kilometers per hour, may dakusog nga hangin nga 65 kilometers per hour, ngan pagsubasko nga maabotin 80 kilometers per hour. Samtang pasable gihapon ang mga kalsada ngan tulay, ngan functional ang supply han kuryente ngan komunikasyon habugos nga probinsya. Tungod hini, ginpagawasan executive order ni Governor R.V. Ivardoni nga nagsususpender han klase nga tanan nga level ha Eastern Samar tikang alauna han kulupan Enero 15 tubtub Enero 16. Padayon ang blue alert status, ginactivate an emergency operation center ngan padayon ang monitoring ngan koordinasyon han PDRRMO ha mga MDRRMO ngan iba pa nga ahensya.
Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang kasumpay hini, nagkamayada naman hin pre-disaster risk assessment meeting nga nidahadto nga meeting igin rekomendar ang suspension han klase. Nga kasumpay hini 50 kasako naman hinbugas igin padangat ha mga bungtuhan maslug artatsyo hipapad para naman pangandaman ha bagyo ada. Adi aton balikan ining aton report. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara kakulupan aga ang PDRRMC and Pre-Disaster Risk Assessment ha PDRRMO Operation Center diin gintambungan han mga miyembro han Provincial Response Cluster base surion ang posible epekto han bagyo ada ha probinsyan Eastern Samar. Hanasabi nga meeting gintalakay ang mga pitad ha pag-andam ang libel han kaandaman ha pagresponde ganan seguridad han mga komunidad ha bugos nga probinsya. Kumo resulta han meeting nagkasarabot ang partisipantes nga igrekomendar ang suspensyon han klase nga tanan nga pampubliko ngan pribado nga mga eskwelahan ha Eastern Samar. Kasumpay hini ang suspensyon in ginpatuman tikang alauna han kulup Enero 15 ngan magpapadayon tubtub Enero 16 base masirguro ang katalwasan han mga estudyante ngan magturutdo ngan tagan hin igo nga oras ang mga pamilya ha pag-andam. Ini nahimo pinaagyan executive order nga ginpalusad ni Governor Ralph Vincent Ivardoni. Gintagan doon liwat ha meeting ang padayon nga koordinasyon han mga response cluster ang strikto nga pagbantay han mga weather bulletin han pag-asa nganan kaandaman han mga lokal nga gobyerno kun magpadayon ang paglasurbuhan bagyo. Utro nga nagpapahinumdom ang mga otoridad han kaimportante han pagiging alerto ngan mahugot nga pagsunod ha opisyal nga mga pahibaro ha masunod nga mga oras. Samtang nagpadangat naman ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar hin 50 kasako hinbugas kada bungto ha maslog artetsingan hipapad. Kaparte ini han anticipatory action han gobyerno nga masiguro ang food security han mga lugar nga posible maapektuhan han tropical depression ada. Ini nga bulig para gihapon ha mga pamilya nga naapektuhan han makeseg nga oran ngan baha nga darhan shearline ha mga nasabi nga bungto asyahan nga bahinhan bulan. Nagpasalamat himaslog Mayor Septemio Boc Santiago kan Governor Ivardoni ha paghataghan bulig nga dako nga ikinalipay ha ira komunidad nga usahan mga pinakaapektado nga bungto ha probinsya. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Og dinhi kita nagtatapos sa amadto ka barangay anaton news update ini atiped Pumida utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.